So, yun nga po, last Sunday of the year, always ang pinag-usapan natin, PDP, Personal Development Plan. Sino po yung nakagawa na? Magsabing amen. Nako, konti. So sabi ko na kaya nga, alam nyo, nilagay ng Panginoon sa puso ko na ito yung i-message natin na 7 linggo. Kasi siseryosohin natin ang pagde-develop, pag-i-improve, Kaizen. Everybody say Kaizen. Siseryosohin natin. Kasi tama nga dapat po naka-ready po ako mag-message dito ng mga series sa Overcomer. Malaking revelation po kasi sa akin yun nung nasa US. Pero tama po yung revelation ko, hindi tayo magde-develop kung wala tayong plano. At kung hindi po natin siseryosohin gawin kung yung mga strategy, paano matupad yung plano. So, yun po. Ang pinaka-message natin ngayon, talagang kailangan gawin po ninyo to. Yung mga health goal natin, yung mga financial goal natin, yung lahat ng nandito. Pero umpisahan po natin, pinaka-importante, yung spiritual. Kaya the title of the message today is, pinalagay mo nga, kapatid. Message na tayo, kapatid. Bago yata yung atin yan. The spiritual development is the most important development you must develop. O kaya, talagang pinaka-emphasize ko na. Parang redundant ang pagka-praise ng ating title. But that's the message of God to us this morning. Na ang pinakamalagang madedevelop natin sa buhay natin, wala nang iba pang mas importante pa kundi yung spiritual. Na yung mga matured Christian, syempre, gagawin na yon. Pero yung mga maraming hindi matured Christian, ay nako, talagang hindi dinidevelop. O kaya, yung mga matured Christian naman, alam nyo ba na mayroong mga matured Christian din na nagre-regress? After na maging matured Christian, pinababayaan na yung spiritual life nila, hindi na dinidevelop. Marami na po akong nakitang ganyan. Kaya hindi guarantee na ikaw ay matured Christian, nagde-develop ka pa rin ng spiritual life mo. Kailangan, you continuously develop your spiritual life. Kung hindi, maalis yung pagka-matured Christian mo. Pwede kang from matured Christian to baby Christian ka na naman. Diba? Start po natin ang salita ng Diyos sa Romans 11. Basahin po natin. 1, 2, 3, go read. For from Him, and through Him, and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. So yung pong all things, lahat ng sa buhay natin, yun nga, no? Lahat yan galing kay God Amen? For from God, and through God, no? Yung buhay natin na de-develop, yung mga blessings natin, dumarating, na-accumulate, dumadami. At kailangan din natin maintindihan na ito po ay for Him, para kay Lord. Yung buhay natin, lakas natin, at lahat ng nasa atin, para kay Lord lahat. Amen? Kaya nga, importante po, all for His glory. Soli Deo Gloria ho tayo. Everybody say, Soli Deo Gloria. All the glory to God alone. All the glory to God alone. Soli Deo Gloria. Sabi ng NLT sa Romans 11:36, for everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory to Him forever. So, lahat po sa atin intended for His glory. Para sa kalwalatian ng Diyos. Kaya yun pong buhay natin intended for the glory of God. And all our development intended for the glory of God. Hindi po lang for our own happiness. O yung tinatawag na for self-fulfillment. Hindi. All for the glory of God. Hindi lang po para sa atin, para po sa kalwalatian ng Diyos. Kaya ito pong verse na to, napakalaga na
ilagay po ninyo sa puso natin at pagkatapos isulat natin sa bahay natin. We will all be reminded that we live for the glory of God. Hindi lang tayo we live for the glory of ourselves or for the happiness ng buhay natin. No, all for the glory of God tayo. Binigyan tayo ng revelation ng Panginoon sa Judges 4:24 this year. This is our verse for the year. Kasi po, normally, di ba, meron kang pinahawakan na verse for the year. Although tayo, habang nagde-devotion, ang dami nating verse. Pero, kayo po, ano po ang verse nyo for the year? Ako, ito yung verse ko for the year. And it should be your verse for the year. This is the verse for the church. Lahat po ng churches, may ganyan eh. Tingnan po ninyo si Brother Eddie Villanueva. O lahat po ng mga pastor, especially during their anniversary, meron pong binibigay na word ang Panginoon sa kanila. Every anniversary. Tayo po, nagkataon lang na anniversary natin, tapos start of the year pa. Kaya yung word natin, verse natin for the year sa church, ay Judges 4:24. Basahin po natin. 1, 2, 3, go read. And the hand of the children of Israel grew stronger and stronger against Jabin, king of Canaan, until they had destroyed Jabin, king of Canaan. So, sinasabi ng verse na to, yung ating hand, children of Israel, children of God, we will grow stronger and stronger against Jabin, king of Canaan. Kasi yung sagabal, yung kasing Canaan sa kanila, may hari doon. Kailangan nilang ma-destroy muna yung hari na yon, representing the devil. No? The enemy. So tayo, we will grow stronger and stronger until we destroy all the works of the devil in our lives. Amen? Sino po dito tinatanggap ang verse na to for the year? Say amen. So we will grow stronger and stronger in all areas of our life. Sino po dito ang gusto lumakas physically, magsabing amen? Oh. Financially, sa ating mga career, sa ating mga business, sa ating pag-aaral. Pero ang pinaka-importante na kalakasan natin, that we will grow stronger and stronger, is our spiritual life. And spiritual life, first and foremost, it talks about our faith in God. Faith in God. Sabihin natin lahat, faith in God. Kapatid, lagay mo, faith in God. So in our spiritual development, na kailangan mag-grow this year, paplanuin mong lumakas ang iyong faith kay God. Amen? Sino po dito magpapalakas ng kanyang pananampalataya sa Diyos? Magsabing amen. Sino po dito paplanuin ninyong kayo po ay magpapakahina sa inyong pananampalataya? Madali lang yun. Huwag ka lang mag-pray, huwag ka lang magbasa ng Bible, hihina ka na. Pero yung nagpapalakas sa ating pananampalataya kay God, it takes effort. Gusto ng Panginoon lahat tayo palakasin sa ating pananampalataya at kailangan tutukan mo yan. Kung meron mga bagay na nagpahina sa iyong pananampalataya, kailangan mong evaluate. Learn from the lessons. Learn from the mistakes. Bakit nanghina ang iyong pananampalataya? Kailangan this year, hindi na mahina ang pananampalataya mo. Lalakas ka na. Amen? Every month, lalakas ka. Kung pwedeng every week and every day. Romans 1:17, the Word of God says, Romans 1:17, for in it the righteousness of God is revealed from faith. For faith, as it is written, the righteous shall live by faith. The righteous shall live by faith. Marunong tayong mabuhay sa pananampalataya. Hindi lang tayo nabubuhay sa ating mga human intellect, human understanding, sa mga diskarte. Hindi. Kailangan, una sa lahat, marunong tayong mabuhay sa pananampalataya. Kasi po ang pananampalataya ang nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Sabi ng Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. It is impossible to please God without faith. Kaya everything that you do should have the element of faith. Meron pong faith lahat. Di ba? Because anyone who comes to Him must believe
that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, nananampalataya ka kay Lord. Natutulungan ka niya na maging stronger and stronger this year. Sino po dito ang uunahin niyang pananampalataya niya na mag-grow this year? Magsabing amen. Kasi, parati na sinasabi ko, yung pong mahihina, yan ang mga favorite na atakihin ng dyablo. Kaya be careful when you are weak. Isang utos ng Panginoon na maging strong tayo in the faith. Ephesians 6:10, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. It's a command. It's not an option. Why? Yung pong pagkakataon na kayo ay mahina sa faith, mahina tayo sa faith, yun yung time na sasalakay ang kaaway. At doon po niya tayo magagapi. At kapag nagapi ka at hindi ka pa bumangon, di ka lumaban, pahina ng pahina yun. Lalo ka pa niyang pahinahin ng pahinahin hanggang mahila ka niya sa presensya ng Diyos at ikaw ay mabackslide. Sabi na salita ng Diyos, Hebrews 11:17. Ang Hebrews 11 ay isang chapter tungkol sa faith. Kung ano ang faith, inumpisahan niya, 11:1. Faith is the substance of the things we hope for, no? Being sure of the things that we do not see, no? At pagkatapos in-explain niya lahat doon paano nabuhay ang mga iba-ibang mga men of God by faith. So, tayo pong lahat tayo ay may revelation ng Hebrews 11 at lahat tayo ay men of faith. Amen? Hindi po pwedeng yun lang mga sikat na nalista sa Biblia ang maging men of faith. Lahat tayo ay maging men and women of faith. Si Abraham, by faith, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son. Everybody say test. God tested him, sabi na salita ng Panginoon. And God does not stop on testing us. He always tests our faith. Paano niya tinetest yung ating faith? Through His words, through His commands. Yung kanyang utos, kung gagawin mo o hindi. Alam po ninyo, yung obedience at saka faith, magkasama yan. Malalaman mong malakas ang faith ng isang tao sa kanyang obedience. Amen? Ang karaniwan, mga tao, mahina ang faith, takot kasi mahina yung faith nga nila. Biruin ninyo dyan. Ang isa sa mga pinakamatinding test, sakripisyo mo ang iyong anak. Pero si Abraham, strong ang kanyang faith. Sinacrifice niya. Amen? So, sino po dito ang magsasacrifice sa pagsunod sa Panginoon? Magsabing amen. So, yung 90 days, alam ko mahirapan kayo. Yung lalong-lalo na yung hindi sumunod sa 90 days, nako, kaya hindi sumunod, weak ang faith. Pero yung mga sumunod, strong ang faith. Amen? Yung mga sumunod, konti na lang yung paghihirap nilang sa 90 days. No? Alam niyo po kasi yung ating 90 days, meron tayong monitoring. Ginigrade po tayo. At sana po lahat tayo positive dito. Amen? Na malaking itutulong nito para tayo po ay maging malakas na Kristiyano. So yung mamaya maririnig natin ang testimony ng isang kapatid. Yung mga G12 ko, G12 namin ni Pastora Ruth, ginread namin. May nakakuha ng grade na pinakamataas 98. Wala man na naka-perfect eh. Tapos ang pinakamahina 60. Pero salamat sa Panginoon, na-appreciate namin ng mga primary 12 namin kasi ginawa naman nila lahat. Yung iba nga lang ay 60 lang yung grade. Pero at least ginawa. Palakpakan natin ang mga primary 12. O ikaw, kapatid, pakitanong mga katabi mo, ginawa mo ba? Hindi pumasa. 90 days pa lang yan. Hindi pa anak ang inire-require dyan. Hindi pa anak. 90 days pa lang. So mga kapatid, pagsubok kasi ito eh. Pagsubok kong 90 days. Kung susunod ka kay Lord. Amen? Kung may faith ka kay Lord. So si Abraham, grabe. Pasado. Amen. Hebrews 11:10
32 to 34, about faith. Binanggit dito, yung iba-ibang mga men of faith. What more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah. About David and Samuel and the prophets. Kailangan ilagay dito. I do not have the time to tell about Jean. Oh, di ba? Yung mga, about Nomer, mga man of faith, di ba? Verse 33, the word of God said, true faith. Sabihin natin nila, true faith. Anong ginawa? Dahil sa kanilang faith, they conquered kingdoms, they administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions. Makaka-conquer ka ng kingdom. Makaka-conquer ka ng mga souls. Amen? For God. You will administer justice. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng wisdom. Kasi mga judges yan eh. And then, gained what was promised. Sino po dito na meron kayong mga daladalang mga pangako ng Diyos sa inyong buhay? Magsabing amen. Alam niyo ba na requirement ang faith sa promise ng Panginoon? Do not ever claim a promise of God without faith. Futile. Walang kwenta. Pagka wala kang faith. Jeremiah 29:11, no? Yung mga pangako ng Diyos sa'yo, ay nako. Ang lahat ng mga pangako ng Panginoon, magigain mo ang fulfillment kapag ka meron kang strong faith. Who shut the mouths of lions? Yung mga kumakagat sa'yo. Amen? Mga chismoso, mga marites. Amen? Sino po dito ang nachichismis? O, true faith. Masasara yung bibig ng mga nagchichismis na yan. Amen? Tayo po, lahat tayo dito, wala na pong naninismis dito. Ha? Amen? Sabihin mo sa katabi nyo, walang chismoso dito sa church. Ha? Wala. Huwag kang leon. Okay? And then, verse 34, quenched. Ano po yung quenched? Pinatay. Quenched. Yung parang itong yung, di ba, quenched the thirst, patayin yung uhaw, yung fire extinguisher, kinu-quench yung fire. Quenched the fury of the flames, and escape the edge of the sword. True faith tulad yan. Whose weakness was turned to strength. Sino po dito na, alam niyong may weakness kayo, pero by faith, you will turn your weaknesses into strength. Say amen. Yung iba, kahit amen, di maka-amen. Halatang mahina ang faith. Kailangan mag-amen ka, kapatid, kung may faith ka. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, turn your weaknesses into strengths by faith. Hindi lang sariling lakas yan. Faith yan kay God. Tutulungan ka ni God. Amen? And that's what God wants to do in your life this year. Kilala tayo ng Panginoon. Wala tayong may tatago. Alam ni Lord yung mga weaknesses natin. Pero gusto kong maintindihan nyo, mahal tayo ni Lord kahit may weaknesses tayo. At nahuhulog tayo sa ating weaknesses. Pero don't let weaknesses continue to persist in your life and to put you down. Why? Kasi kung puro weaknesses, hindi mo i-overcome yan by faith, hindi mo mararating ang dakilang plano ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ka magkakaroon ng mga istorya ng pananampalataya na tinulungan ka ng Diyos, binago ka ng Diyos. Sino po dito ang gusto magbago? Magsabing amen? Amen! Amen! Sabihin mo sa katabi mo, magbago tayo, kapatid. And who became powerful in battle and routed foreign armies. Who wants to become powerful in all your battles in life? Kailangan para maging powerful sa lahat ng battles natin sa buhay, kailangan ang una sa lahat, palakasin natin ang ating pananampalataya, mga kapatid ko. So, sino po dito magpapalakas ng pananampalataya? Magsabing amen. So, kailangan anong gagawin ninyo? Meron kayong mga gagawin. Hindi lang, ilalagay mo sa yung PDP, I want to have a stronger faith. What are you going to do? Read books on increasing your faith. Read the men of God. Ako po, isa po sa mga naging kalakasan ko po sa aking pananampalataya. Una sa lahat, yung pong salita ng Diyos, yung pagme-memorize ko ng Word of God. Pangalawa, yung pong mga pagbabasa ko ng mga aklat ng mga men of faith. Favorite ko pong basahin yan. Yung mga, lalong-lalo na yan, generals of faith.
Basahin po ninyo, lalakas ang inyong pananampalataya. The generals of faith. No, kasi yung iba, yung faith nila, pang private lang eh. Kailangan maging general yung pananampalataya natin. Amen? Hindi ka pwedeng maging general kung hindi yung pananampalataya mo, hindi rin pan-general eh. Kailangan pan-general din. O tapos, sumama ka sa mga men of faith. Amen? Iwas-iwasan mo yung mga taong negatibo. Ibang usapan pagka nag-evaluate. Pagka nag-evaluate, ine-evaluate natin ang mga kainan, ang mga failures, pero hindi tayo nagiging negative. Nag-a-analyze lang. After analysis, faith na lahat. Amen? Faith na lahat nun. Amen? After analysis. So, iwas-iwasan po ninyo yung mga pessimistic, yung mga negative. O kaya, gamitin kayo ni Lord na influence sila na iwasan ang pagiging pessimistic. I-overcome ang pagiging pessimistic, pagiging negative. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 9, verse 23, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Parating ang sinasabi dito ngayon. Yung nothing is impossible. Believe, believe, believe. Ang pinopromote, yung believe lang sa sarili. Tayo, believe tayo kay God. Amen? Hindi sa sarili. Believe tayo kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Parang parati ng pinopromote ng ating kapatid na si Manny Pacquiao, from nothing to something or from nobody to somebody, di ba? Everything is possible for one who believes. Luke 17, verses 5 to 6. The apostles said to the Lord, increase our faith. Everybody say, increase our faith. And the Lord said, if you had faith like a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. So, alam po ninyo, ang ibig sabihin lang po nitong be uprooted and planted in the sea, yung pong maraming mga sagabal sa pananampalataya natin sa ating great destiny, we always say to them, be uprooted and planted in the sea. Na yung mga sumasagabal lahat sa atin pong mga success sa Panginoon ay by faith, kinukuman natin. Pero wala kang makukuman na aalis na mulberry tree kapag ka yung faith mo mahina. 'Di ba? Konting pagsubok lang na-stumble ka, konting pagsubok lang na umiiyak ka. No. Kailangan lang stand on your ground. Sabihin mo sa pagsubok mo, I will conquer you in Jesus' name. Lahat ng mga sagabal, aalisin kayo lahat ng Diyos na makapangyarihan. Amen? Increase our faith. Sabihin natin lahat, Lord, increase my faith. So this year, it's going to be our prayer, Lord, increase my faith. And through that faith na God increases in your life, you can uproot many mulberry tree. Amen. You can see a lot of miracles of God in your life. Sino po ang matutuwa na mag-increase ang kanilang faith this year? Amen? Pangalawa, in our spiritual development, we talk about our relationship with God. Faith, ito, ano po to kune-connecta to. Relationship with God. Relationship with God is the most important relationship. Mas importante pa po ito sa relasyon natin sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating anak, magulang. Kaya kailangan po yung ating love relationship with God is the most important relationship na kailangan nating i-develop, i-cultivate this year. Yun ang ating pinaprioritize sa buhay natin, yung love relationship natin sa ating Panginoong Diyos. Tinanong si Jesus, Matthew chapter 20, 36 to 38, this passage of the Bible, parati natin itong binabanggit kasi talagang most important First commandment ito First and greatest commandment ito. Teacher, which is the greatest commandment? In another translation, which is the most important commandment? Sa ibang translation, yun po yung tanong. Alin ba yung pinakamaalaga na kautusan? Sabi ng Panginoong Yesus,
Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. So mga kapatid ko po, to love God with all our heart is a command. Akala kasi ng iba, hindi siya utos. Nararamdaman lang siya. Ang pag-ibig daw hindi pinag-uutos. Kusa daw nararamdaman at ibinibigay. Mali. Pag-uutos po ang magmahal. Amen? Kahit nga yung mahalin mo yung kapwa mo, utos yun. Mahalin mo yung kaaway mo, utos yun. Hindi, ang tao, hindi siya kusang nagmamahal. Tandaan ninyo, ang tao, ang minamahal lang niya, yung gusto niyang mahalin na mabait sa kanya, may pakinabang siya. Ganon, yung nagbibigay sa kanya ng saya. Yun lang ang mamahalin ng tao. Amen? Pero, kahit sundin natin yung logic na yan, sa pagmamahal natin sa Diyos, hindi naman mahirap mahalin ng Diyos. Siya nagbibigay ng buhay sa atin. Siya nagbibigay ng lakas sa atin. Protection, healing, blessing. Anong pakinabang natin sa Diyos? Pakitanong ang katabi mo, anong pakinabang mo sa Diyos? Ay, nako. Kahit sundin natin ang logic na yon, hindi mo naman mabilang ang pakinabang mo sa Diyos. Amen? In fact, wala ang Diyos, di ka mabubuhay. In Him we live, we move, and have our being. In Him we live, we move, and have our being. Sabi ng Book of Acts. Hindi tayo mabubuhay nang wala ang Diyos. Sino po dito na matinding mahalin ng Diyos? Magsabing amen. So, alam niyo yung love ng Diyos, love sa Diyos, nag-i-increase din yan. Na-measure din yan. How did you love? How was your love in the year 2025? Your pag-ibig mo kay Lord. Diba? So, kailangan itong taon na to. Bawi tayo. Matindi nating mahalin ang God. Kung na-lose naman natin ang ating first love kay Lord, naging maligamgam yung puso natin. Please, itong year na to, umpisa na natin ngayon. Umpisa na natin ngayong araw na to, sa January ito, na magpakamatinding umibig na tayo kay Lord. Ang sabi na salita ng Panginoon sa Revelation 2:4, in the last days, maraming mga Kristiyano, they will forsake their first love. They will leave their first love. They don't care about their first love. They don't care about their love for God. Kasi nga ang tao magiging makasarili. Ang isipin lang niya parati yung love ng Diyos, love ng Diyos. Okay, mahal ka ni Lord, pero ikaw ba mahal mo ang Diyos? Ito na yung sasabihin ko sa inyo, yung love ng God, hindi na magbabago. Constant yan. Sabihin mo sa kata mo, constant ang pag-ibig ng Diyos. Hindi na magbabago. Ang magbabago lang, yung pag-ibig mo. Pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi kailanman. He loves you with everlasting love. He loves you with a faithful love. Pero kung nagbago ka sa Panginoon, nagbago yung pag-ibig mo kay Lord, 2025, balik ko tayo sa first love. Amen? Balik ko tayo sa matinding pag-ibig sa Diyos. Hindi ho tayo lugi pagka matindi nating minahal ang Lord. Di ba? Hindi ho tayo lugi. Lalo ho niya tayong ibibless sa ating pag-ibig sa Diyos. Sa ating pag-ibig sa Kanya. Kaya nga po, this year, natuwa po ako, sabi ni Bishop Oriel, ang 4 na focus natin, sabi niya, encounter, care group multiplication, leadership development, at saka revival. Everybody say revival. And revival is all about revival of our first love. Sino po dito magpe-pray na, Lord, ma-revive ang aking first love? Say amen. Amen. Yan ang prayer natin. It's the most important prayer. It's the most important blessing. Maraming blessing ka siguro na inihingi kay Lord this year. Pero maganda po ng pinakamatindi natin na hingin at talagang nakalulugod naman sa Kanya yung, Lord, yung revival ng aking first love sa'yo. Di ba matutuwa ang Panginoon doon, di ba? At sabi parati ng Bible, pagka natuwa ang Panginoon, bahala na siya, mabibigla ka na lang, masusurprise ka na lang kung paano ka matinding pagpalain ng Diyos. Pagka mahal mo ang Diyos, nabubuhay ka sa pananampalataya, konting kilos, blessing. Pagka mahina ang faith, di mo mahal si Lord, ang dami ng kilos, konti lang ang blessing.
Ang dami ng effort mo. Lahat, sinusubukan mo na wala pa rin. Kasi nga, walang faith Walang pag-ibig sa Diyos Pero pagka mahal mo si Lord, mahal ako niyan. Bless ko yan. So, konting kembot lang. Blessing. Di ba? Blessing. Amen? Konting kilos lang. Pagpapalain ka ni Lord Di ba? Kasi, tingnan niyo to, mga kapatid, parati ko sinasabi to. Di ba sa tao, pagka nararamdaman mong mahal kanya, tapos masaya ka sa kanya, isipan mo na anong ibihe mo kaya di ba? Paano pa kaya si God? Grabe naman to, parati akong iniisip nito, parating sa kalwalatian ko, parating mahal ako nito. Grabe. Nagpaplano ka pa lang ng gagawin. Nakaabang na yung mga customers sa'yo, yung mga kliyente sa'yo, di ba? Nagre-review ka pa lang para pumasa. Lahat ng ire-review mo, ibibigay na ni Lord. Oh, anak, dito ka mag-review para pumasa ka. Ina-arrange na ng Panginoon lahat no? Iba pagkamahal mo ang Lord. Sasabihin ko po ito sa inyo, I've been a Christian for a long time. Kapag ka lukewarm, pagka backslider, ang hirap ng favor ni God. Pero kapag kamahal na mahal mo si Lord, grabe, konting-konting kilos lang, blessing na kagad ng Panginoon. Favor na kagad ng Panginoon. Joy of salvation. Sino dito may joy of salvation? Yan, praise God. Gusto ng Panginoon yung joy of salvation natin, ma-restore. For after all, salvation na nga yan Everybody say salvation. Ba't mawawala pa yung joy mo? Antithetical di ba? Paradoxical masyado. May salvation na ako. Wala pa akong joy? Grabe naman. Sabi na Psalms 51:12, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Pinag-pray po yan ni David Nawala yung joy of salvation niya. Kasi nga nagkasala siya kay David, nagkasala siya kay Bathsheba, kasala siya. Pero nagko-confess na siya kay Lord. At ang sabi niya, Lord, patawad. Lord, linisin mo ako. Lord, restore to me the joy of your salvation. So, ang prayer ko po, this year, lahat tayo, marirestore yung joy of our salvation. Kung may totoong salvation ka. Kung wala kang totoong salvation, di mo alam talaga salvation, di mo ina-appreciate, walang marirestore sa'yo. Kaya, seek salvation muna. Amen? Seek salvation muna. Yung hindi pa alam kung ano talagang ibig sabihin ng salvation ni Jesus, seek the salvation of Jesus. And then you will find out what I am talking about here, the joy of salvation. Kasi kung totoo ang salvation mo, meron kang joy of salvation. Yung mga hindi nakaranas ng joy of salvation, I love you all, please. Yung hindi nakaranas, seek salvation. You've not been saved yet. Kasi lahat ho ng mga na-save, naranasan yung joy of salvation. Revival, Lord. Amen. Revival of our first love. Revival of our joy of salvation. Revival, Lord. Amen. So this year, that's our development, Lord. I-develop ko yung puso ko na parating in love sa'yo. Babantayan ko yung puso ko na mawawala yung aking first love. Babantayan ko yung puso ko na mawawala yung aking joy of salvation. Amen? Kaya yung mga ungodly relationship, kagaya nga ni David, bitawan mo yan. Sabihin mo sa kanila mo, bitawan mo yan. Yung lahat ng ungodly relationship. Kasi yan nga nagpapawala ng joy of salvation. Di ba? Mga youth, wag muna kayong maglalablab-lab. Lablabin niyo muna si Lord. Amen. Oh, hindi kayo mapapahamak. Sundin niyo lang po. Mga youth, di kayo mapapahamak. Pakasundin niyo lang ang revelation at guidance ko sa inyo. Mag-love relationship lang kayo kapag ka-graduate na kayo. Habang di pa kayo graduate, wag muna. Amen. Mapapahamak ka. Malaki ang chance na mapapahamak ka. Sabihin mo sa katabi mo, na youth, hindi ka mauubusan.
Kasi di nga, wala mo. Ay, putong kaya pasagutan nini, mawala yan. Maubusan ko. Grabe. Pagka nag-graduate ka, tandaan mo to, gaganda ka. Kasi may diploma ka. Di ba? Tsaka dinevelop mo relationship mo kay God. Amen? Pagka gumraduate ka ng walang boyfriend, gugwapo ka. Amen? Lawen niya isiping yun. Nyama suray yun. Naningunahan, no? Amen? Pangatlo, development. Ito, living in His will and for His will, which is our purpose in life. Yung purpose natin sa buhay. Focus ka muna sa purpose mo sa buhay. Ang purpose natin sa buhay, mabuhay sa Kanyang kalooban. Kung 2025, yung lumabo yung purpose ng Panginoon sa iyong buhay, di ngayon, mabuhay ka, maliwanag na. Amen? Kung hindi kalooban ng Panginoon, hindi doon. Huwag yun. Pagkakalooban ng Lord, yun. Amen? Kagaya tayo ni Jesus, sabi ni Jesus sa Hebrews 10:7, paalala ko lang. Then I said, here I am, it is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God. Tungkol kay Jesus ito. Sabi niya, I have come to do your will, my God. Ang kalooban ng Diyos, yan ang purpose natin sa buhay. Please be set free kung meron mang mga deceptions and lies ng diablo sa isip natin na ang will ni God ay nakaka-boring o hindi masaya, pangit, masama. Hindi. Lahat ng kalooban ng Diyos, mabuti. At hindi lang mabuti, the best. Sabihin natin lahat, the best. We miss the best of God. We miss God's best when we don't live for the will of God. God's will is the best. Ephesians 5:15-17. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Unwise, hindi matalino. Wise, matalino. Foolish, mangmang. O kaya ang translation ng foolish, bobo. Unwise, bobo. Yung mga hindi nabubuhay sa kalooban ng Diyos, unwise yun, foolishness yun, di ba? Pinopromote po natin ang salita ng Diyos lang. Amen? So, mga kapatid ko po, ang taong matatalino, ang tunay na nabubuhay para kay Jesus, ang tunay na mahal si Jesus, sa kalooban lang ng Diyos sila mabubuhay. Hindi para sa kanyang sariling gusto lang. So, please evaluate yourself. Lord, nabuhay ba ako sa iyong kalooban last year? Kung hindi ako nabuhay, sorry. Pero this year, I will carefully live in your will as a wise believer. I will not be foolish. Amen? Letter D, obedience. Sabihin natin lahat, obedience. So, yung obedience to God. Dito kasi nasusukat parati yung faith, yung love, yung living for His will. Pareho halos yan ng obedience to God. No? So, kailangan ho tayo mabuhay sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Ecclesiastes 12:13-14. Mamaya, yan kapatid. Yan mo ng Ecclesiastes 12:13-14. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Sabi ni Solomon, conclusion na. Last words ng buong Ecclesiastes. Ecclesiastes means the preacher, the teacher. Ito yung pinaka-ultimate conclusion niya, pinaka-ultimate teaching niya na hindi dapat nating kalimutan. Sabi ni Solomon, fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. So napaka-importante po na sinabi ni Solomon, matakot sa Diyos, sumunod sa Diyos. Ang sabi niya sa NLT, that's the whole story. Ito na yung buong kwento ng bawat buhay natin. Na dapat ang istorya ng buhay natin, istorya ng pagsunod sa Diyos. Amen? Hindi yung istorya ng pagsuway. Istorya ng pagsunod. Ano po yung istorya ninyo? Kung titingnan ninyo yung 2025.
Pakitanong ang katabi, ano istorya mo sa 25? Pagsuway o pagsunod? Ngayon, kung may pagsuway man, evaluate natin, huwag ka na dun mabuhay. Mabuhay na tayo sa pagsunod. Amen? That's the whole story. Here now is my final conclusion. Fear God. Obey His commands. Kaya yung mga commands ng Panginoon, ito po yung mga iniiwasan ng mga Kristiyano minsan. Puro command. Talaga namang puro command ng Biblia. Ang tawag nga dito, aklat ng mga batas. Aklat ng mga utos. Hindi lang ito aklat ng mga pangako. Ito'y aklat ng mga utos. Pagka sinunod mong utos, matutupad ang mga pangako. Ang mga pangako kailanman hindi matutupad kung hindi ka susunod doon sa utos. Diba? Lahat na nakagets, magsabing amen. Ang sabi na CEV, everything you were taught can be put into a few words. Respect and obey God. This is what life is all about. This is what life is all about. Life is obedience. Sabihin natin lahat, life is obedience. Kalimutan na natin yung life is kilay. Life is coffee. Life is milk tea. Ano ba naman yan? Life is obedience. Yan ang i-promote natin. Amen? Balo yore nga, dingyot ngayon Uy, may katakman lang bagyang chocolate. Ferrero. Wow, life is chocolate. Sabihin natin lahat, life is obedience. This is what life is all about. Obeying God. Ito pa, GNT. Tingnan natin ang Good News Translation. GNT. Ayan, After all this, there is only one thing to say. One thing. Everybody say, one thing. One thing. Alam niyo, idiomatic expression yan One thing. Ito lang isang bagay na huwag niyong kakalimutan. Yan ang sabi niya Na kailangan lahat tayo, huwag natin kakalimutan at pakakandaan natin. Have reverence for God and obey His commands because this is all that we were created for. Why did God create you? Why did God create me? We were created for obedience to God. Sabihin natin lahat, I was created for obedience. Sabihin mo sa sarili mo muna, sabihin mo, you were created for obedience. Amen? We were created for obedience. At kapag ka-obedient ka na, tapos na ang buto-buto. Amen? Blessing will follow. Alam niyo na yung Deuteronomy 28, alam niyo na yung Joshua 1:8. Pagka masunurin ka na, tapos na ang buto-buto, pati ang diablo, pagka masunurin ka na, tapos na siya sa'yo. Masunurin ka na, may obedience mindset ka na. At isa sa mga i-obey po natin, alam nyo na ina-address ang spiritual growth natin, yung 90 days challenge. Tanong nyo katabi mo, ginawa mo ba? Kung hindi mo ginawa, pinapatawad ka na. God is merciful. Pero kapatid, itong susunod na 90 days, gagawin mo na. Kasi ito yung utos ng Panginoon para magkaroon tayo ng spiritual growth. So if you care about your spiritual development, 90 days challenge yan. 90 days challenge yan. Ano yung mga dinidevelop sa 90 days? Pakipakita mo nga, daily devotion. Joshua 1:8 yan. Bible reading, Colossians 3:16 yan. Pakilagay, 3:16. Daniel prayer, Daniel 6:10 yan. 2 Chronicles 7:12-15. Since March 10 pa yan, ginagawa na natin yan. Amen? At ngayon, magsasampung pa tayo. Slots, hindi natin babawasan. Dadagdagan natin at dadagdagan ng dadagdagan. Ang pinaka-ultimate nito, 48 slots. Amen? Na ngayon ay ginagawa na sa isang church sa Magalang kay Pastor Joel. 24 hours, nagpe-praise sila. At bawat primary 12 ang nagli-lead. 1 hour mag-lead. At hindi lang once a month mag-lead, every day.
Sabihin niyo sa katabi niyong primary 12, naririnig mo ba? Kasi yung ibang primary 12, nagre-reklamo. Minsan lang mag-lead in 1 month eh. Pero sa kanila, once a day. At 1 hour mag-pray every day. Kaya matindi ang nangyayari doon. Amen? Attending Sunday worships. Attending Sunday worship, Hebrews 10:25 yan. Nakakapagpalago yan. Amen? Attending care group meeting, Acts 2:46, nakakapagpalakas. Fair na lang kung yung mga ka-care group mo. Kaya kailangan lahat ng care group, revival atmosphere, amen? Mentoring and discipleship, Matthew 28:18-20 yan. Tawagin ko si Brother Jin, isa sa mga busy na kapatiran natin. Merong full-time job as chief sa DPWH, chief engineer. May pamilya, no? Pero naglilingkod kay Lord. Ginawa ng matindi ang 90 Days Challenge. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka kapatid. At makonvict ka naman. Amen? Nakaka-bless po yung testimony ni Brother Jim. Isa po sa mga primary 12 natin. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Basahin ko na lang po yung testimony ko, no? Kasi pagka kinuwento ko, abutin tayo ng 1:30 rito. Kaya, I would just like to testify, short testimony about the 90 Days Challenge. Ako po si Brother Jin at isa po ako sa 12 ni Pastor Ronald. At nung in-announce ni Pastor Ronald na ibabalik ang 90 Days Challenge, kinabahan po ako, hesitant. Naalala ko kasi yung mga naunang 90 Days Challenge at inamin ko na hindi naging ganun kaganda ang result, lalo na sa una. Yung pangalawang 90 Days Challenge, ang ganda ng first month ko, pero nagkaroon ng karamdaman at yun, nawala momentum. At nagkabungal-bungal yung challenge ko. Kaya unang impression ko when Pastor Ronald announced na magkakaroon ng another wave of 90 Days Challenge, eto na. Sabi ko sa sarili ko, baka same results na naman. Pero sabi ko, hindi pwede. So I prepared myself for the next 90 Days Challenge. I talked to the Lord to give me a heart to be committed to this challenge. The very first thing I asked the Lord is a heart of prayer. So I committed to the Lord to help me and have a consistent prayer time of 6 a.m. every morning. I pray and ask the Holy Spirit for His presence sa prayer room namin every 6 a.m. in the morning. At sabi ko sa Holy Spirit to help me and wake me up before 6 a.m. at mag-meet kami sa prayer room o sa war room namin. So ganun nga ang nangyari. Every morning, 6 a.m., I will go to the prayer room. At syempre, pagpasok pa lang sa prayer room, ay mararamdaman ko na ang presence ng Holy Spirit. Hindi pa po tapos ang prayer room namin. Wala pang finishing yung sahig. Yung sahig niya ay nasa rough pa. Kaya meron akong malaking karton at doon ako lumuluhod. Nakaharap sa bintana na hindi pa rin po nakakabitan ng mga aluminum windows. Dahil wala pang mga bintana, makikita mo habang nagpipray ka, ang langit at ulap at mga halaman. At nakakadagdag po ng atmosphere of prayer ito para sa akin. Naglagay na rin ako ng table at chairs sa prayer room ko. Kaya every morning, dito ko na rin ginagawa ang devotion ko at Bible reading. Alam ko nararanasan nyo kung gaano kasarap ang mag-worship at umawit sa Panginoon at mag-pray. Amen. That unspeakable joy na nararanasan natin every time we kneel down, worship, and pray. During the 90 Days Challenge, meron ako mga personal struggles sa buhay. At dito ako kumukuha ng aking lakas at katatagan at tapang kasama ang Holy Spirit. Dito ako humugot ng lakas at sandigan. Ito ang nagbigay sa akin ng victory to overcome my struggles during those days. Dito rin pinaranas ng Panginoon sa prayer na kapag ka napapatingin ka sa hulap habang nagpipray, Jesus reminds me the true meaning of life. It's not about gaining what we see, but it's all about Jesus. Di ba sabi sa Philippians 1:21, for me to live is for Christ,
and to die is gain. Amen? Wala namang pwedeng ipalit kay Jesus Christ na nagbuwis ng buhay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Inamin ko, all for the glory of God, yung 90 days challenge, ay challenge ko talaga by committing my time to the Lord na gawin ito faithfully. It all started by committing my time of prayer to the Lord. Parang sinabi ko sa sarili ko, para lang ako magsa-seminar nito for 3 months. Kaya, di ba sa seminar, mayroong what? Sabi niya, what? 90 days challenge. Date, August 1 to October 29. Number of days, 90 times 6 a.m. May venue, yung war room o prayer room. Siyempre, after ng seminar, nandun na yung growth. At nandun na rin yung habit na madedevelop natin after this 90 days challenge. Yung Daniel prayer ko, thank you sa Holy Spirit to continue to remind me. Pag nakakalimutan ko, i-remind niya ako, Daniel prayer ka na. 2 Chronicles 7:14, whenever possible, nagjo-join ako, either 6 p.m. or 9 p.m. And then, magpapatuloy na sa Bible reading ko, kasi meron akong Bible reading plan for 1 year. Nasa 271 days na ako to date. Minsan, kung may time naman, yung 3 p.m. ako sumasali sa 2 Chronicles 7:14. If not, at kung may ibang gawain sa mga oras na yon, habol ako sa 11 p.m. I see to it na chinecheck ko kaagad yung mga challenges para hindi ako malito. At nire-review ko kung ano pa yung mga kailangan na panoorin, BBS, Bible Doctrine, videos, special attention ko, yung Trinity na talagang sinulat ko sa notebook para pwede ko itong i-review. Yung fasting, kinumit ko kay Lord, natuloy-tuloy for 1 month. Kaya kahit na nagkaroon ng first birthday yung apo ko, noong September, Sam, ay nag-control ako para di maputol ang fasting. Kasama, syempre sa 90 days challenge ang mag-share, mag-win ng souls. Kaya inuna ko yung aking mga relatives, family. At sinyeran ko sila ng gospel. So far, 2 sa kanila ang umattend na sa church natin. Alam ko, there is still a lot of battles para talagang mag-sink in sa kanila ang gospel. At itong December lang, glory to God, kasama ko si Pastor Ronald, nag-share ng gospel at tumanggap ang buong family ng aking kapatid at praying na magkaroon ng Bible study sa kanilang bahay. All glory to God. So, mga kapatid, malaking tulong itong 90 days challenge sa aking buhay. Dito ko naranasan ang faithfulness ni God sa aking buhay at sa aking pamilya. Gusto ko lang i-share sa inyo yung 4 na bagay na ginawa ko upang maging successful itong 90 days challenge. Una, para magawa ko faithfully ang 90 days challenge sa akin, first and foremost, tinanggap ko ito not as a challenge, but as a gift from God. Believing that faithfully doing this glorifies His holy name. Dahil tayo rin naman ang magbe-benefit nito. Amen? Victory for my personal trials and struggles, strength to overcome them, answered prayers, and yung protection ni Lord who sustained me sa aking mga pagsubok during that time. Second, yung commitment ko and intentionality to faithfully do the 90 days challenge and prayer talaga, not allowing any barriers. Kaya kasama sa prayer ko palagi yung self-control and self-discipline through the help of the Holy Spirit. Thirdly, is time management. May trabaho pero have allotted time for these challenges. Again, I did not allow negative thoughts to set in. And fourth, and most importantly, is the infilling and the presence of the Holy Spirit. I always talked to the Holy Spirit and prayed for His empowerment, guidance, and leading, and asked Him to always remind me of the challenges that I might overlook, for He is our divine helper. Amen? So God, You are faithful.
Kaya bago ko po tapusin itong aking testimony, I would like to share this word of God in Deuteronomy chapter 7, verse 9. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. So, maraming pong salamat at God bless you all. Praise God.